Ang sabi ng matatanda noong araw, kailangan kumain ka ng gulay para humaba ang iyong buhay. Totoo naman yon at dapat niyong paniwalaan dahil sa ngayon marami ng kemikal ang ating mga nakakain sa iba't ibang uri ng mga processed food. Kaya hanggat maaga pa at bata pa kayo, kumain kayo nito. Katulad ko rin ba kayo o isa rin ba kayo na kapag nakakakita ng naglilinis ng isda, satisfying or parang nai-enjoy kayo pag nakikita nyo na ganito yung mga ginagawa nila? Well, dapat ay talaga namang masanay kayo na maglinis ng mga ganitong klaseng isda dahil nga pagtanda ninyo at wala kayong alam sa kusina, kawawa naman kayo dahil puro lutong ulam lang ang mabibili ninyo. Ito ay payo ko sa mga kabataan ngayon na talaga namang kailangan ay mag-aral kayong mabuti at huwag na puro tambay lang ang ginagawa ninyo sa bahay, puro hawak lang ng gadget. Ito ay mensahe na para mabuksan ang inyong mga isipan na para din sa inyong mga future kapag kayo ay nag-asawa na, meron kayong alam sa buhay, hindi lang puro kain. Palagi niyong tandaan na kami mga magulang ninyo ay laging nakasuporta at nakaalalay, pero kung sakasakaling hindi kayo matuto, kayo din naman ang magsasuffer pagdating ng dulo. Okay, siguro nabusog ka na nga sa sermon, pero eto, magluluto na nga tayo. Nilagay ko lang yung ating sibuyas at yung ating kamatis at isinama ko na nga lahat ng gulay na aking hiniwa. Meron tayong kalabasa, meron tayong ampalaya, meron tayong talong at saka sitaw. Siyempre hindi mawawala dyan yung bunga ng malunggay. At eto nga, binuhusan ko na nga ng halubaybay na tinatawag dito o bagoong isda. Siyempre sasabawan din natin yan para nga may sabaw o tubig-tubig pala tayong mahihigop mamaya. At para nga maluto na, takpan na natin. At dito naman sa kabilang kawali, nagpainit lang ako ng ating mantika at saka nilagay ko na nga itong ating mga hiniwang bangus. At dahil nga non-stick naman itong ating gamit na kawali, hindi ko na nga pinainit ng todo dahil nga para hindi na tayo matalsikan agad. At pagkatapos nga kumulo ng ating mga gulay, ito na nga at nilagyan ko na nga ng pampalasa. Ganun lang ang ating isasangkap dito, wala na tayong ilalagay na iba sapagkat ito ay gulay na talaga namang magbibigay sa iyo ng mahabang buhay. Kung meron naman kayong betchin, okay lang yung betchin, wag lang masyadong madami. At bilang pansahog nga dito sa ating kumukulong gulay na ito, ilalagay na nga natin itong ating piniritong bangus. Ito kasi yung magpapasarap sa ating kain. Maganda nga kasi pag may gulay, meron ding isda. Disclaimer lang, itong version na ito ay version ko lang at hindi ko naman sinasabing ito ay authentic. Kung meron kayong version, malaya kayong i-comment kung ano ba ang inyong mga style ng pagkakaluto. Malaya kayong mag-comment na dito sa aming lugar, ito ang aming paboritong gulay. Sobrang natutuwa po ako sa inyo sapagkat sinishare nyo po ang inyong mga recipe dyan sa inyong mga lugar. At sa mga nagsasabi po na hindi ako marunong magluto at hindi ako masarap magluto, kayo na rin po ang humusga kung ano po ang nakikita ninyo. Yun lamang po ang aking kakayahan. Pasensya na po sa inyo sapagkat yun lamang po ang ibinigay sa akin sa ngayon. Kaya naman po titikman ko na yung aking niluto at talaga namang ako ay nasarapan dahil nga talagang ito ay masarap. Lalo na nga ay gulay at saka meron tayong isda. Noong bata nga ako, kadalasan kapag gulay ang hinahain ay talaga namang napapangiwi ako. Pero kapag tumatanda ka na pala, ito na pala ang hahanapin mo mga pagkain. I-share mo na hanggat maaga pa. Salamat!